What's up, guys? Hello! Ayan, natin, Wala ka ayan, pang ayan, mic. ayan, tingnan natin. Ayan. Oh. Oh, ayan na. Okay, meron na tayong mic. Alright, what's up, guys? We are back for another episode of TVH. Yay! This is our Christmas episode. Ooh. Yes, December episode, my gosh. Again, thank you so much to Seiko Philippines. Uy. Sila ang rason kung bakit tayo may monthly episode sa totoo Oo lang. nga, kasi naman, guys. So, it's that time of the month na meron tayong bagong watches or watch Yes. from Seiko. But, I said this sa video ko, it's that time of the year. Kasi pag December, may collaboration na ang Seiko with the Philippines. So, ito, Hindi, babe. guys, Mali tama, ka di ba? naman. Collaboration yun. Ano ba? Seiko Philippines Philippines. exclusive. Doon nila nilalabas yung exclusive. Ayun, Collaboration December. with the Philippines. Seiko Philippines ang meron. Hindi, actually, may yan. collaboration talaga sila. With an organization. Yes, with an organization. So, everybody na bibili nito, may tree kayo named after you sa In Sierra Madre. Sierra Madre. Oo. Because Seiko Philippines partnered up with FEED or Fostering FEED. Education and Whoa! Environment Development. Damn. What a So, Seiko junkie. Since 2022. No, it's nice to know these nga. causes kasi syempre, kunyari for us, kami super busy na wala kaming yung isang organization lang na yun yung sila support namin as much as possible. We try to, we try to give out and to help different causes. So, ito, gumastos ka na, nakakatulong hindi mo alam na Nakakatulong pag ka gumastos ka, makakatulong ka naman. So guys, and I just wanna say, ito ang 5th edition, guys, ng Philippines exclusive from Seiko. Ayan. Yes. Okay, so guys, ganda niya. Ito favorite ko. Ang ganda naman yung unang 4. Maganda yon. Yung Tubataha, Philippine Sunrise, Philippine Eagle, tsaka Banana Rice Terraces. And I had the chance to have or to own the last 2. Oh, nabutang ang Philippine Eagle yun yung red eh. And then yes, last year yung Banana Rice Terraces yung green. Guys, ito yung pinakamadiin in my opinion. Because it's sleek. Smaller no? It's smaller and it's Guys, sleek kasi. guys. Uy, tingnan mo. Oh, babe. Sobrang sakto nito kasi 39.5 ba? 38.5? 39.5 mm siya, guys. 39.5 mm. So, it's smaller than the other Philippines exclusive. Ba't nga ba hindi nag-focus? Teka lang. Ayan. Kasi we want you guys to see Grabe. yung Detail. ano siya parang textured siya na sunburst brown na dial siya. And then ang daming elements. It's inspired by the whiskered pita. It's a bird na endemic sa Sierra Madre. Cordillera, So, Cordillera. yung kulay niya kasi, yung body ng bird, I don't know kung may tawag talaga dun sa part ng body na niya. Pero, meron siyang blue sa taas. As in, talagang vibrant yung pagka-blue ng body niya and then red. So, dito pinagsama-sama sa- nila guys. Ayan o. So, brown yung face and then red yung second hand, kung may tawag doon. And then blue yung compass na mga ano sa ilalim. Yes. So, sobrang ganda niya kasi Yeah. sobrang sleek niya tapos may pop of color. Yeah. So, this one is Prospex Alpinist. Yung ano, Yeah. And ito, yung favorite size namin ni Sizzy. Not gonna lie, 39, no? Diba? Oh, actually, Favorite. medyo maluwag lang siya. So, Di pa namin na-adjust. Tapos meron na siyang kasama guys na brown na leather strap. Kasi Alpinist medyo mas pang formal, semi-formal compared to the Prospects na normal. Ayan. So pag nilagay mo na dito. Oh, ang ganda. Ganda nito. talaga niya guys. In fairness. Brown pa, no? I think for me kasi the past Seiko Philippine exclusive Loud. na watches. Di loud it's too big for Oh yeah, for it me. is too big for you. 44, Kumbaga 42. kung titingnan siya sa akin, mas brusko siya tingnan kung babae nagsuot. So this one talaga, when I saw it, sabi ko sobrang ganda. Wala ako pa. It's the perfect size. Yeah. Pero ayan, sobrang ganda mga, ayan. Ganda, 39.5. Perfect. Hindi pa lang namin napapa-adjust yung Detail. reset, kaya hindi namin Nag-share kami ng watch minsan eh. Oo. So Ano ayan, ba yung mga sinishare natin? Panda, panda yung teal,
teal and the White, cream yung one. cream one, yeah, favorite natin. So, ayun. Basta pag medyo smaller watches ko, nagagamit ni Sizzy yan. So, sakto to sa mga titos and Sizzies na naghahanap ng pwedeng watch na magamit niyo pareho. Saktong-sakto to. 5th edition. Guys, Yes. only 1,288 came out. Yes. Actually, 1,287 na lang kasi nasa amin na to. 87 na lang. So, ayan, you can go to the Seiko Boutique shop, yung website nila, check if you can still order, if meron pa ding stocks, but very limited of course, and every year, naglalabas si Seiko, once lang a year sila naglalabas ng mga Philippine exclusive. But, ayan. Our fave talaga this year. But yeah, thank you very much again to Seiko Philippines for sending one over. Definitely magagamit namin yan this holiday season. So anyway, it is our 4th Christmas together, love. I know. Or 3rd. Kasi yung first, hindi tayo nakita eh. 3rd. Pero 4th pa din. Fourth pa din. Together, Oo, 4th. together, I-count together. mo yung first. Kung madali lang na first Christmas pala magkasama tayo, di iba ang story. Oh! Deep! That's But yeah, the first Christmas namin hindi kami nagkita eh. Kasi yun Tsaka yung pandemic din yun. Ano ka ba? Pandemic nga yun. Pero like, and then the second and third Christmas namin, we spent it sa house nila. So extra excited ako for this Christmas kasi alala ko nung unang Christmas natin, tapos nalaman mo kung paano kami mag-celebrate. Siyempre, mag-iba-iba naman ang traditions ng families, di ba? So I got to experience their side of the family, their traditions. Kasi ano sila eh, sobrang nagre-ready si tita ng food. Hindi, lumilipat, sorry, New Year pala yun. Lumilipat kami sa house nung lola nila. Tapos doon nag-dinner, tapos Christmas Eve. So lalakad kami doon around 11:30, 12. So talagang iniintay nila yung Christmas Eve. So that's a tradition na experience ko the past 2 years. This year, naalala ko nung first year na nagte-text kami kasi di nga kami nagkita. Nung kinikwento sa kanya yung tradition namin, sabi niya, wow, ganun pala. Like magkakaiba eh, di ba? So ganun dyan, especially when it comes to gift giving. So excited ako this year kasi we will spend our Eve with each other's families. So, lilipat Hindi kami. naman Eve, guys. Kasi Eve yung sa inyo? si Mami ay... Siyempre, my mom is more... Kumbaga, she's stricter na I can't spend yet. Like, Eve mismo kay Oo Mikey. naman. Pwede bago mag-Eve, tapos Dinner! kailangan uuwi ka na. Dinner. So, ang gagawin natin, magdi-dinner. Which, yun naman talaga ang tradition namin. Dinner talaga. As in 7:30, 8, kakain kami niyan. And then mag-gift giving kami around 9. Yun yung highlight ng Christmas Eve namin, 9. And then, mga 11 yan, magmamas na. So, kami, mukhang magmamas tayo ng mas maaga. Bago pa tayo, or 25 na pala tayo magmamas, no? Pwede din 25 na. Oo. Kasi parang my side of the family, yung sa dad side ko, that's the reason why we go to my lola's house. Because, syempre, we lost our lolo and our tito pandemic time. So, now it's a tradition na we need to go there to continue. Syempre, kasi parang, yun. And then, we go to my mom's side on the 25th. So, 25th, Christmas Day kami mas festive. Sila Mikey, Christmas Eve kami mas talaga. festive. So, yun. Actually, yun din. Yung 25 na yun, the past 2 years, I've spent with them sa Batangas. 3 na ba? Ay, oo, 4th na nga pala. Nung si Mellow Baby pa. Sa sala ka natulog. O di 5th Christmas na natin to. Hindi, 4th. 20, 21, 22, 23, 24. 5th na natin to. Maliban. Magkasama kasi. 4 na. Okay. So, Oo nga. 20, hindi kami magkasama, pero kami na nun. Bakit kulang yung picture ko? Hindi kasi tayo kita ng 20. Hindi, may picture tayo sa Christmas tree. Yung 20? Naka-creed ka na ano. Oo. 20, Creed. 21. 21 si Melo. 22. Yun yung nagbatangas. 21, nagbatangas tayo, natulog ako doon. Hindi tama, complete yung picture. Kompleto ka. Yung nakita ko pala is yung collage ko palang pang last year. So, dadagdagan ko. Dadagdagan mo pa this year. Hindi pa, may dagdag pa tayo this year. Okay, so, yun yung tradition sa kanila. 25 talaga ang main na pupunta ng Batangas. Tapos dun matutulog. Tapos, sakto sa amin naman 24. So, saktong-sakto talaga. And then, sakto din
yung New Year's namin. Kasi sa amin, 31 talaga. Ay, 1. Sorry, 1 talaga ang sineselebrate kasi birthday ng lola ko, 1. Siya, 31 talaga. Yun yung sobrang daming pagkain. Just wanna say. Kasi 3 years na ako nag-New Year sa kanila. But bakit Sobrang sa daming miss ka pagkain. sa... Ang dami talagang pagkain, guys. Like, lumaki kasi ako kami kasi sa family, wala nagluluto talaga. So, pag nagluto, isang ulam lang. Kunyari, yung mami ko, every Christmas Eve yan, magluluto yan ng macaroni and cheese. So, excited kami doon. Yun lang ang ulam namin noon. Tapos may bread, tapos may mga dessert. Sa kanila, guys, feast. Kasi yung mami niya, like, alam niyo naman, di ba? Yung meal plan na yung mami niya gumagawa. Tapos pag Sundays, nakikain ako doon. Feast, guys. Ngayon lang ako nakakita ng Alam nyo, 5 ulam. kung bakit, kasi may mga mandatory na handa sa New Year based sa feng shui. Ano? So parang dapat may seafood, dapat may pasta or basta mahaba. Madaming mandatory si Mommy pag New Year, which never naman namin binago. So parang ganun talaga, madami talaga. Tsaka I think Christmas Eve kasi for us, meron kaming kahati sa hindi kahati na merong kumbaga may ka-share si Mommy sa handaan, which is yung tita ko sa dad's side. So kumbaga extended family. kalmado lang siya. Pag New Year, siya lang talaga lahat eh. No, Batangas Christmas is also, there's Siya. a lot of food, di ba? Pero like yung New Year's Eve, mami niya lang talaga lahat. So talagang ang dami talaga. And well, na-prove ko naman na yun na talagang sanay magluto yung mom niya kasi sa meal plan namin, guys, di ba? Lahat niluluto niya eh. So, yun mga excited ako. Sa amin naman, yung pinaka-excited ako, yung gift giving namin, sorry, I just wanted to share. Yung gift giving namin is pauso ng mommy ko as in since 2000 something, I don't even remember anymore. Lahat kami bibili ng gifts for each other. Tapos, ang opening namin ng gifts, by age. So, bunso muna, si Patty muna. Pero baka this year si CK muna kasi siya na pala ang bunso. So, ang mangyayari is, kunyari turn ko na. Lahat ng gifts ko, ibibigay ko na sa mga tao. And then, sabay-sabay sila mag-open. So, may slight, it's not about the value of or yung price. It's about the pressure na medyo pag-iisipan mo dapat. Kasi yung mami ko, yan, kumbaga, kailangan meaningful, thoughtful, talaga niya. Seryoso dapat. No, so you should give me a gift pala. Meron talaga dapat. Yun. I should give you a gift also. Iba pa yung solo natin. Iba pa yun. Oo. Kesa naman namigay ako, tapos wala Yeah. So, wait. So, meron na tayong gift sa isa't isa na medyo... Babe, just say meron na tayo the two of us. Between the two of us. So, for that... For the sake of... For the sake of the tradition sa bahay, kailangan meron tayong... Kasi, yung gift natin for each other, wala pa. Parating pa lang, di ba? Ikaw ayaw mo pumili. Okay, so kailangan natin ng smaller gift para matuloy lang yung tradition. Okay, sige. Pwede rin hindi. Hindi, sige, para lang natin. Sige. Anyway. So, doon excited ako doon. So, kasama na si Sissy doon. So, mag-gift na rin si Sissy. Tsaka makakatanggap din siya. So, exciting times ahead. Sobrang saya namin. Hopefully, yung mga titos and sissies dyan, kwento nyo rin yung mga traditions na iba. Kakaiba talaga. But ayun, so far kasi guys, honestly, let's do a quick recap lang. Sabi kasi ni Mikey, we'll do the manifestations checklist Next on week? another video. Para lang, kasi guys, sa totoo lang, ngayon parang hindi pa kami nakapahinga mode ni Mikey. So, yung utak namin right now is still on Hindi work ko pa maisip mode. yung mga As in, manifestation like, ko. we still have a lot of pendings, but we're very grateful. So, we just wanted to share na ako personally, I'm super grateful na ever since we got back from Hong Kong, which is November 26, non-stop na yung work. Which I'm very, very grateful talaga kasi parang na-miss ko yung ganitong Every pagod. Christmas. Oo, Pakailang parang Christmas natin na ganito? Third? Second ko pa lang. Second ko pa lang kasi nung nag-start ka ng content, pa-start pa lang ako nun. Okay. Pero ayun, parang na-miss ko yung ganitong pagod, ganyan. Kasi nga, di ba, parang this year medyo nagbawas talaga ako as much as I can. But ngayon lang ulit ako nakaramdam na grabe tinunod ko yung calendar ko last night. Yung buong December ko until the end of this week, which is 21. on the 21st. Hard stop kami 21 eh. Hard stop on the 21st.
nakita ko almost 2 to 3, minsan 4 deadlines in a day. Yeah. So, grabe nakakamiss yung ganun. Kaya parang part of me happy din. But, since andun na ako sa last week ko, so final stretch na to, medyo ginagapa ko na siya na parang, gusto ko na maramdaman yung Pasko. Malapit na talaga. So, Hindi, sobrang lapit hindi na. namin nararamdaman yung lead up to Christmas Day. Hindi namin nararamdaman. I think we get to enjoy it when we go to the mall and we see Christmas decoration. Pero like Christmas party, hindi tayo nakakapunta masyado. Mababaw siya na parang Naisip parang yung trabaho. enjoyment. Kasi parang, kunyari, pag nasa mall kami ngayon, we go para lang ma-refresh kami, but at the same time, nagki-Christmas shopping kami na rush. Kasi nga, since puro work, ang dami naming hindi naiisip na parang, okay, shucks, wala pa pala tayong gift for this. So, kapag nasa mall kami the past few weeks, buong December, parang ngarag kami kasi nga iniisip namin sino wala pa. Ganun. Baka next week. Medyo maramdaman na namin. Yeah, hopefully by this weekend kasi ayun na, sabi ko nga parang napapansin ko kasi yung tawag dito, parang activity ng mga tao the past 2 weeks nito mga nakaraan, second week of December and itong third week. Kasi parang kunyari, Friday, konti lang online. Tapos sabi ko, bakit kaya? Tapos nakikita ko yung mga post ng iba. Shucks, nag-ano sila, nagki-Christmas party sila. So doon ako medyo na-FOMO na parang, kailan ba yung Christmas party? Like may attendan ba akong Christmas party? Ganon. Dati Pero parang ang dami kasi. Yun na nga leading up to it. Tsaka yung magkikita-kita kayo ng friends mo, pag dinner, ganyan kami, hindi muna kaya kasi nga we're trying to maximize the Christmas season when it comes to work. And also, I was never a gift giver. Hindi ako gift giver talaga. I mean, hindi ako marunong pumili. Sa totoo lang, na-realize namin, akala ko dati, honestly, hindi lang ako gift giver kasi wala akong budget. Nalaman ko, hindi lang talaga ako gift giver. Hindi pala budget yon. So now na medyo maganda-ganda, si Sisi talaga, buti na lang nagko-compliment kami doon. Kasi si Sisi naman, kahit nung medyo hindi pa mataas yung budget, sobrang galing niya mamili ng regalo. So ngayon, na medyo may budget, you know what? siya yung pumipili para. So lahat ng mga nakatanggap ng gift para galing sa akin, malamang si Sisi ang pumili niyan. Kung gift, ako nag-isip nun. Pero kung cash, siya na yun. Ang default ni Mikey ay cash. Kung pwede niya lang bigyan lahat ng tao ng cash, ika-cash niya. And I'm just like, I mean, yes, pwede naman. But then, it's really, I love Christmas kasi. Like, the favorite ko Christmas I love Christmas kasi I love seeing other people happy, open no? their presents. Ay, excited ako this year. Grabe. Kasi kami ito rin the past 3 years kasi, or the past 2 years, 3 na ba 2? Na medyo nagkaka-budget na tayo. 3. Hindi ko alam. 3. Past 3 years, medyo nagkaka-budget na kami. And every year, we make it a point na gumaganda yung gift namin, especially for each other and for our families. So, this year, sobrang excited namin. Sobrang excited namin because first time talaga namin na talagang wala lang, nag-off kami ng budget. Medyo nag-off kami. Hindi naman sa nag-off. Hindi, parang hindi natin, like, you know what, we worked so hard this year na feel namin yung support from our families this year na sobrang go. So parang, you know what, wala lang, spoil. Well, we always spoil them as much as we can. Pero iba lang pag Pasko. Yeah, I think, siguro ganun. Well, lagi naman na when we feel blessed, we make sure to share it with others. So parang ako, kung gift-wise, looking at it now, we have more budget for the bosses. Kasi sila din. Parang last year, okay, Mika, ikaw na lang. Pero ngayon, syempre, you get to appreciate other people. And then, at the same time, medyo last minute na siya and kala namin hindi kaya pero we're doing something for the community also. So baka late lang siya. It's not this Christmas. Baka January. So I'm really excited for that. Feeling ko doon ko ma-exhaust lahat ng mga iniisip ko dati pa because thinking about it nung pinag-uusapan lang namin siya ni Mikey na parang babe gusto ko ng ganito with the sissies or with the titos. Thinking about it, nalulula ako because I know na ako lang din naman ang mag-organize. Because hanggang sabi
nagsabi lang naman si Mikey ng gusto niya at talaga finance lang naman siya nung part niya dun sa event na yon. Pero ako pa din lahat. So parang ako, sorry babe, pero parang hindi ko kaya kasi ang dami nga nangyayari. Financial. So now, since we had our alignment meeting yesterday with our manager and she agreed naman talaga and actually siya yung nag-offer na meron nga talagang pwedeng mag-help sa amin from her side. So talagang yun talaga, yung EA ni Mama Jermica, yun talaga ang forte niya, ang talaga mag-organize. So sana matuloy! Excited kami. So, after yesterday, inisip ko lang na okay, tatapusin ko lang lahat ng deadlines ko, lahat ng work-related, and then I'm gonna focus on those things na, especially the one where we can give back to the community talaga. Sana meet namin kayo soon and then we'll see what happens. Pero yun, Christmas is around the corner. Sobrang excited namin. Just a few more days of work. Tapos talagang may enjoy na namin yung Christmas season starting Saturday. Ano ngayon? It's Tuesday pa lang guys, by the way, itong recording na to. So Saturday, and then Pasko na sa Wednesday, di ba? Tuesday. Wednesday next week. So sobrang excited namin. Hopefully everybody is as well. Please, as much as you can, kung kaya, please spend the Christmas with your families. Doon naman sa mga medyo siguro out of the country or what, nag-enjoy kayo ng Christmas. We wish everyone more blessings pagdating ng Christmas. So, excited na excited kami. And doon sa titos and sissies nga na nakaka-experience ng iba-ibang tradisyon kasi nga syempre you're spending time in the other side of the family. Share nyo sa comment section ano yung mga tradisyon na hindi kayo sanay na biglang, uy, ganun pala sa kabila. So, di ba? Masasanayan nyo rin sarili nyo as the years go by. So, yun. First time niya sa tradition namin this coming Christmas. Ako naman, 4th time na sa kanila. So, very, very excited still as usual. Favorite talaga namin ang Christmas. So, yun. Yeah. Merry Christmas sa inyo lahat. Again, thank you very much to Merry Seiko. Christmas! Thank you so much, Seiko! Talaga kayo. Merry Christmas, everyone! Hopefully, makapaglabas kami ng new episode before the year ends. Ay, oo, may manifestation. To wrap up the manifestation. Tsaka hindi lang kasi hindi kami makaisip, guys. Papanoorin pa namin yung episode namin last year para ma-compare namin. Nangangarag lang talaga, swear. Sobrang ngarag. As in right now, nangangarag kami. So, di pa namin ma-recap. But, before the year ends, I'm gonna make sure. So, patapusin nyo lang kami ng work at Pasko and then, pe-pressurein ko na si Mikey na siya. Ikaw talaga gumawa nun. Oh, by the way, guys, sa mga naghahanap pa ng last minute Christmas shopping. Ito ang gift ko last year sa brother ko. Sa dad ko nung sa dad ko Father's din. Day. Dad mo last year yan Ano din. siya, speed timer. Tama. Yes. Okay. Guys, we'll see you on the next one. Peace and love. Bye!